Magandang umaga po sa inyong lahat. Isama po natin sa ating mga panalangin ang pasasalamat ng Dantes and Salas family, kagalingan po ni Levi Garcia, Osinat Ofor, Maria Socorro Aguida Torres, Normita Pleno, Romeo Estanislao, Michelle Daniela Orbesido, Teresita Espartero, Arwin Teodoro Lazaro, Christopher Samuel, Brother Boy Clemente San Gabriel, Angelito Golosino. Gayon din po naman ang panalangin para sa katahimikan ng kaluluwa ni Rosa, Felix, Enicacio, Lolita, Marcelina, Gavino, Ninita Quinio. At gayon din po naman ang mga kaluluwa ni Sherwin Grace Onda, Jogracias Fornilios, Eugene Ciarot, Father Jose Antonio Arias, Castillo, Juan Aquino, Rosalina Anastasio, Domingo Saladaga Sr., Sergio Jubilio, Delphine Corazon, Father Seferino Agnes, Virginia, Romeo Stanislao at lahat ng kaluluwa sa Purgatorio. Ginugunita po natin ngayon ang Mahal na Birhen Maria ng Rosario. Ang mamumuno sa ating banal na pagdiriwang ay si Reverend Father James Bumangabang, OIR. Tumayo na po ang lahat. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat, gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Sa pagdating ng umaga, pinupuri namin ang iyong habag, Panginoon, at ang gabi makatatagpo sa aming naghahayag ng iyong katapatan. Ang magpasalamat Salamat sa Panginoong Diyos ay mabuting bagay. Umawit na lagi, purihin ang ngalang kataas-taasan. Pag-ibig niyang wagas ay dapat ihayag kung bukang liwayway. Pagsapit ng gabi, ang katapatan niya'y ihayag din naman.
Ito'y ipahayag sa salyo ng alpat, tugtuging saltero. Sa magandang hiwig ng tugtuging liray, ipahayag ito. Ako'y nagagalak sa iyong ginawa na kahanga-hanga. Sa lahat ng ito, ako'y umaawit dahilan sa tuwa. O pagkadakila, kay dakila Panginoon ng iyong ginawa, ang iyong isipan ay sadyang mahirap naming maunawa. Sa pahat ng isip, ang bagay na ito ay di nalalaman, hindi malilirip ni mauunawa ng sinumang mangmang. Ang mga masama, kahit na dumami, sila may umunlad. Yaong sasapitin nila at hahantungan ay pagkapahamak. Sapagkat ikaw lang, Panginoon, ang dakila't walang makatulad. Nababatid naming lilipulin mong lahat ang iyong kaaway. At lahat ng taong masama, ang gawa ay mapipilan. Ako'y ginawa mong sinlakas ng torong mailap sa gubat. Ako'y pinagpalat pawang kagalakan yaong dinaranas. Aking nasaksihan yung pagkalupig ng aking kaaway, pati pananaghoy ng mga masamay aking napakinggan. Katulad ng palma ang taong matuwid, tatatag ang buhay. Parang mga selo kahoy na Libano, lalagong mainam. Parang punong kahoy na doon natanim sa tahanan ng Diyos. Sa banal na templo, ito ay lalago na nakalulugod. Tuloy ang pagbunga kahit na ang punong ito ay tumanda. Lunti at matatag at ang dahon nito ay laging sariwa. Ito'y patotoo na ang Panginoon ay tunay na matuwid. Siya kung sanggalang matatag na batong walang bahid dumis. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Para nung una, ngayon at pagpasawalang hanggan. Amen. Sa pagdating ng umaga, pinupuri namin ang iyong habag, Panginoon, at ang gabi makatatagpo sa aming naghahayag ng iyong katapatan. Kilalanin ang kadakilaan ng ating Diyos. Dinggin mo ako, o langit, pakinggan mo ako, o lupa. Itong aking mga aral, matulad nawa sa ulan, nagpapasariwa sa damo, bumubuhay sa halaman. Ang ngalan ng Panginoon ay aking pupurihin, at ang inyong tutugon, dakila ang Diyos namin. Siya ang bato, manlilikha, walang kapintasan, ang lahat niyang gawa. Matuwid ang lahat niyang kilos, siya ay tapat, walang pagkukulang, makatarungan at matuwid. Sila'y nagpakasama, dahil dito'y di na sila matapat tawaging anak, isang lahing tampalasan at balakyot. Iyan pa ba ang igaganti ninyo sa Panginoon? Kayong mga haling at walang isip. Di ba siya ang Ama ninyong lumikha sa inyo at gumawa sa inyong isang bansa? Alalahanin ninyo ang mga nakaraang araw, ang panahon ng inyong mga ninuno. Itanong nyo sa inyong mga ama at ilalahad sa inyo. Gayon din sa matatanda at kanilang isasaysay. Nang hatiin ng Diyos itong sangkalupaan at pagbukod-bukurin ang mga bayan, at nang itakda niya ang mga hangganan, nasa isip na niya ang Israel na kanyang bayan. Pagkat ito ang bayan ng kanyang hinirang, si Jacob na itinanging maging kanya lamang. Sila'y natagpuan niya sa ilang, lupaing halos walang mabuhay na halaman. Sila'y kinandili at pinatnubayan ng buong tiyaga at pagmamahal. Sila'y parang mga inakay, tinuro ang lumipat, sinubaybayan mula sa itaas, minsay sinasalon na makapangyarihang pakpak, tulad ng ginagawa ng mga agila sa kanyang mga anak. Tanging ang Panginoon ang pumapatnubay at walang ibang Diyos na tumulong sa kanila. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara ng una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Kilalanin ang kadakilaan ng ating Diyos. Kahanga-hanga ang iyong ngalan, Panginoon, sa lahat ng sangnilikha. Ikaw, O Panginoon, Diyos namin, laganap sa lupa ang iyong liningning, at hanggang sa langit laging pupurihin. Aawit ang lagi niyang mga bata, na wala pang malay at sariling diwa. Matibay na muog, ikaw ay naghanda, laban sa kaaway, kalabang masama. Ang likha mong langit kung aking pagmamasdan, pati mga tala, bituin at buwan. Ano nga ang tao upang iyong alalahanin? Ay ano nga siya na sukat mong kalingain? Nilikha mo siya na halos kapantay ng iyong luningning at kadakilaan. Pinamahala mo sa buong daigdig, sa lahat ng bagay, malakit, maliit.
mga baka, tupa, hayop na mababangis, at lahat ng ibong nasa himpapawid, at maging isda sa lalim ng tubig. Sa buong daigdig, ikaw, Panginoon namin, ang banal mong ngalan ay dadakilain. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara ng una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Kahanga-hanga ang iyong ngalan, Panginoon, sa lahat ng sangnilikha. Manalangin tayo. Ama namin makapangyarihan, kasihan mo kami ng iyong pagmamahal upang kaming nakabatid sa pagbabalita ng anghel tungkol sa pagkakatawang tao ng anak mo ay mapakinabang sa kanyang pagpapakasakit at pagkamatay sa krus, sa pamamagitan namin sa pagkabuhay niya sa langit. Sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Baruch. Lakasan ninyo ang inyong loob, mga kababayan, dahil sa inyo buhay pa ang bansang Israel. Ipinagbili kayo sa mga dayuhan, hindi upang lipulin. Ipasakop kayo sa iba pagkat ginalit ninyo ang Diyos. Nang manghandog kayo sa mga demonyo sa halip na sa Kanya, nilait ninyo ang sa inyo'y lumikha. Kinalimutan ninyo ang Diyos na sa inyo'y nag-alaga sa pasimula at dinulutan ng pighati ang Jerusalem na sa inyo'y nag-aruga. Nakita ng Jerusalem ang parusa ng Diyos sa inyo at kanyang sinabi, "Mga kalapitbayan ko, ako'y pinararanas ng Diyos na matinding hirap. Ang mga mamayan ko'y ipinabihag ng walang hanggang Diyos sa kanilang mga kaaway. Maligaya ko silang pinalaki, ngunit nanangis ako sa dalamhati nang sila'y kunin sa akin. Huwag sanang ikagalak ni numan ang aking kasawian. Naiwan akong nangungulila dahil sa pagkakasala ng aking mga mamamayan. Tinalikdan nila ang kautusan ng Diyos at ako'y naging isang bayang wasak at tiwangwang. Lakasan ninyo ang inyong loob, mga anak. Tumawag kayo sa Diyos. Pinarusahan nga niya kayo, ngunit hindi niya kayo pababayaan. Noon kayo ay lumayo sa Kanya, ngayon na may manumbalik kayo at maglingkod sa Kanya ng buong pagsisikap. Ang Diyos na nagpadala sa inyo ng kahirapang ito, ang siya rin magkakalob sa inyo ng tuwang walang katapusan, pag kayo'y iniligtas niya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Dinirinig ng may kapal ang mga may kailangan. Dinirinig ng may kapal ang mga may kailangan. Kung makita ito ninyong mga dukha, sila ay sasamba sa laki ng tuwa. Dinirinig ng Diyos ang may kailangan, lingkod na bilanggoy di nalilimutan. Ang Diyos ay purihin ng langit at lupa, maging karagatay mayroong nilikha. Dinirinig ng may kapal ang mga may kailangan. Ang lungsod ng Siyon, kanyang ililigtas, bayang nasa Huday muling itatatag. Doon mananahan ang mga hinirang, ang lupain dooy aariing tunay. Magmamana nito'y yaong lahi nila, may pag-ibig sa Diyos ang dooy titira. Dinirinig ng may kapal ang mga may kailangan.
Papuri sa Diyos Ama, pagkat ipinahayag niya, hari siya ng mga aba. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon bumalik na tuwang-tuwa ang 72. Panginoon, sabi nila, kahit po ang mga demonyo ay sumusunod kapag inuutusan namin sa ngalan ninyo. Sumagot si Jesus, nakita ko ang pagkahulog ni Satanas mula sa langit, parang kidlat. Binigyan ko kayo ng kapangyarihan, tumapak sa mga ahas at mga alakdan, at yumurak sa kapangyarihan ng kaaway. Walang makapipinsala sa inyo. Gayonman, magalak kayo, hindi dahil suko sa inyo ang masasamang espiritu, kundi dahil nakatala sa langit ang pangalan ninyo. Nang oras ding iyon, si Jesus ay napuspos ng galak ng Espiritu Santo at sinabi niya, "Pinasasalamatan kita, Ama, Panginoon ng langit at lupa, sapagkat inilihim mo sa marurunong at pantas ang mga bagay na ito at inihayag mo sa mga taong ang kaloobay tulad ng sa bata. Oo, Ama, sapagkat gayon ang ikinalulugod mo. Ibinigay sa akin ng Ama ang lahat ng bagay. Walang nakakikilala sa anak kundi ang Ama, at walang nakakikilala sa Ama kundi ang anak yaong marapating pagpapahayagan ng anak." Humarap si Jesus sa mga alagad at sinabi, na di narinig ng iba, "Mapalad kayo sapagkat nakita ninyo ang inyong nakikita ngayon. Sinasabi ko sa inyo, maraming propeta at mga hari ang nagnanasang makakita ng inyong nakikita, ngunit hindi nila nakita. Hinangad din nilang mapakinggan ang inyong naririnig, ngunit hindi nila napakinggan." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay ginugunita natin ang kapistahan ng ating pinakamamahal na ina ng Santo Rosario. At alam ko po, bilang alagad ng Diyos, bilang anak ng Diyos, bilang nagkakaisang simbahan dito sa Delpan, tayo po ay laging nananalangin bilang isang mag-anak ng Santo Rosario, dahil alam po natin na ito ang ating sandata sa mundong ating ginagalawan ngayon, kung saan ang demonyo ay ginagamit ang kinang ng mundo para po malihis ang ating buhay. Huwag po nating hayaan na ang demonyo ang manaig sa buhay natin at siya ang magtagumpay dahil po sa kinang ng mundo kung saan tayo ay naghuhumaling. Huwag po nating hayaan na ang
lakas ng demonyo ang magiging driver ng ating buhay Kristiyano. Alam po natin na tayo ay Kristiyano, sana ang lakas ng Panginoong Diyos ang maging malakas sa buhay natin at siya lamang ang malakas para sa atin. Sa bawat tayo ay nananalangin ng banal na Santo Rosario, tayo po ay pinagninilayan po natin ang buhay at pagmamahal ng Diyos sa atin. Dito po, inihahayag ng ating Panginoong Hesukristo kung gaano tayo kamahal ng Diyos. Nung siya po ay nabubuhay dito sa lupa, ang ehemplo kung saan ipinakita ni Kristo ang tunay na buhay ng ating Diyos Ama. Diyos Ama ng pag-ibig, Diyos Ama na laging nagmamahal sa atin. Kaya bawat dasal po natin ng banal na Santo Rosario, tiyak na ang umiira sa ating puso ay ang pag-ibig ng ating Diyos Ama sa langit. At sa ating paggunita ng kanyang kapistahan ngayon, sa ating pong ebanghelyo ay naglalarawan kung saan ang 72 na alagad ng Panginoon ay bumalik mula sa kanilang misyon at sila po ay tuwang-tuwa. Tuwang-tuwa sila dahil sila po ay nagtagumpay sa kanilang misyon. Katulad po natin na kung natapos ang ating mga misyon at matagumpay man o hindi, tayo pa rin ay nagpapasalamat sa Diyos at palaging nagbibigay puri sa ating Panginoong Diyos. Mas lalo na kung ang ating ginawa ay naging matagumpay. Ang mga larawan na pagbabalik ng 72 disciples matapos ipagkaloob sa kanila ang kapangyarihan sa mga espiritong masasama, napuksa ng mga disipulo ng Panginoon kung saan dito ipinakita ang tunay na kapangyarihan ng ating Panginoon. Ang kapangyarihang ipinakita ng mga disipulo ay hindi nila kapangyarihan, kundi ang kapangyarihan ng Panginoon. Sila ay punong-puno ng kasiyahan, walang humpay na paghanga, matapos maramdaman ang kapangyarihan ng Diyos na sumakop sa kanila. Ang kanilang reaksyon ay namumukot tanging naglalarawan sa kalakasan at galing ng ating Panginoon. Ginamit sila ng Panginoon upang ipakita sa mga masasamang espiritu na ang Diyos ay mas malakas para sila ay mapuksa. Tatlong bagay po na kailangan po natin isipin at bigyang pansin. Ang tunay na hadlang sa pag-unlad ng espiritual na buhay natin ay ang sobrang pagmamataas at pagkabahala sa pansariling kapangyarihan at galing. Hindi po ito ipinakita ng ating 72 na pinadala ng ating Panginoon para sa misyon, kundi ang kanilang ginawa ay ang pagpapakita kung saan ang Panginoon ang kanilang sandata, ang Panginoon ang kanilang kasama, ang Panginoon ang laging nasa piling nila. Pero sa mundong ito, minsan, if not kadalasan, tayo ay gumagawa ng ating misyon na aayon sa ating kapangyarihan, naayon sa ating kaalaman at naaayon sa ating pagkatao.
Kung ganun po ang mangyayari sa atin, parang sinasabi natin na tayo hindi ang Diyos ang gumagawa at gumagabay sa success ng ating misyon. Huwag po nating hayaan ang ating kaalaman at kung anumang kapangyarihan meron tayo bilang mga tao ang manaig, kundi ang kapangyarihan at kaalaman natin na nagmula sa ating Panginoong Diyos. Itinuturo ni Jesus na ang bagay na ito ay hindi tugma sa kalooban ng Diyos at hindi ito ang tunay na batayan para sa ating kaligayahan at pagpapala. Kung palagi po natin iniisip na ang kapangyarihan natin ang manaig, hindi po yan ang batayan para tayo ay maging maligaya at palaging mapagpala, kundi ang buhay at kapangyarihan ng Diyos. Ang pangalawa po ay kung saan ang tunay na batayan sa pagsunod ng ating Panginoon para po tayo ay lumago sa ating pang-espiritual na buhay ay matatagpuan sa tunay na pagkilala at pagsunod sa kalooban ng ating Panginoon. Ang ating mga tagumpay at galing ay nagmumula sa biyaya ng Diyos at hindi ito dapat gamitin bilang dahilan para magmataas at maging hambog. Ito ay dapat kilalanin natin ang importansya at the grace of being humble. Kung tayo po ay mayroon yung value or the virtue of humility, sigurado po na magpapatuloy ang ating paglago sa ating spiritual na buhay. At ang pangatlo po ay ang mensahe para sa atin. Tayo po ay inaanyayahan na huwag mawalan ng perspektibo at humantong sa kasinungalingan ng pisikal na kapangyarihan. Marami sa atin na kung saan ang kanilang pisikal na kapangyarihan ang nananaig, parang tayo na ay sikat na sikat. Hindi natin alam kung nasaan na ang Diyos sa buhay natin. Ang tunay na kaligayahan at pagpapala ay matatagpuan lamang sa pagkaalam at pagkilala sa ating Panginoon. Ito po ay kinakailangan natin na alalahanin at isabuhay. Habang ginugunita natin ang kapistahan ng ating mahal na ina ng Santo Rosario, sana po ang ating mahal na ina isa sa tunay na gabay natin para magiging successful at matagumpay na misyonero dito sa mundo. Huwag po nating hayaan na ang demonyo ang magiging makapangyarihan, kundi ang ating Panginoong Diyos. Sa bawat pagdasal natin ng banal na sa Santo Rosario, sana mapuksan natin ang kadiliman sa mundong ating ginagalawan. Manalangin tayo sa Ama sa tulong ng makapangyarihan sa pamamagitan ng mahal na Birhen Maria, Reyna ng Banal na Rosaryo. Bawat panalangin ang ating itutugon. Ama, pagpalain mo kami sa pamamagitan ng mga panalangin ng Birhen Maria. Ama, pagpalain mo kami sa pamamagitan ng mga panalangin ng Birhen Maria. Tulad ni Maria,
Naway pagnilaya ng simbahan ang misteryo ng buhay at pag-ibig ng Diyos na nahayag kay Kristo at sa mga pangyayari ng ating panahon. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, pagpalain mo kami sa pamamagitan ng mga panalangin ng Birheng Maria. Sa halip na tustusan ng mga bansa ang kanilang mga sandatang pandigma at pangwasak, naway higit nilang paglaanan ang mga kagamitan para sa pagtataguyod ng kapayapaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, pagpalain mo kami sa pamamagitan ng mga panalangin ng Birheng Maria. Kaysa ni Maria, tayo naway magpatuloy sa pananalangin at sa pagsisikap na matupad ang plano ng Diyos para sa ating kaligtasan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, pagpalain mo kami sa pamamagitan ng mga panalangin ng Birheng Maria. Sa pamamagitan ng makainang pangangalaga ni Maria, ang mga may sakit at nagdadalamhati, naway makatagpo ng paghilom at paglubag ng kalooban. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, pagpalain mo kami sa pamamagitan ng mga panalangin ng Birheng Maria. Ang mga yumaong tapat sa Panginoon, naway magtamasa ng buhay na walang hanggan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, pagpalain mo kami sa pamamagitan ng mga panalangin ng Birheng Maria. Ama namin na sa langit, pinapasalamatan ka namin para sa rosaryo at sa mensahe ng kapayapaan na hatid ni Maria sa aming mundo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid, upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos, Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, gawin mo ang mga alay namin, hain ang siyang naghahanda upang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Jesucristo na aming ginugunita sa mga banal na misteryo bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Bukod mong pinagpalang maging ina ni Jesucristo, ang mahal na birheng nagpupuri at nagagalak sa iyo. Ikaw ang gumawa ng tanang dakilang bagay. Ikaw ang lumilingap sa lahat kailanman. Nilingap mo ang mahal na birhen bilang iyong abang alipin
na iyong binigyan ng tungkuling kumalinga sa anak mong manunubos namin. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kahit sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon. Inyabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inyabot niyang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbuni natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tinyalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo, sang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, si Jose na kanyang esposo, kaisa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob.
Pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahimpulot sa tukso. At iadya mo kami sa ng masama. Hiniling namin kami diya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Yesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan, at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Pinagpala ka ng makapangyarihang Diyos, Birheng Maria, nang higit sa lahat ng babae sa sangkalupaan. Purihin ang Panginoong Diyos ng Israel, sapagkat nilingap niya at pinalaya ang kanyang bayan, at nagpadala siya sa atin ng isang makapangyarihang tagapagligtas mula sa lipi ni David na kanyang lingkod. Ipinangako niya sa pamamagitan ng kanyang banal na propeta noong una na ililigtas niya tayo sa ating mga kaaway at sa kamay ng lahat ng napupuot sa atin. Ipinangako rin niya na kahabagan ng ating mga magulang at aalalahanin ng kanyang banal na tipan. Iyan ang sumpang binitiwan niya sa ating amang si Abraham na ililigtas tayo sa ating mga kaaway upang walang takot na makasamba sa kanya at maging banal at matuwid sa kanyang paningin habang tayo'y nabubuhay. Ikaw naman, anak, ay tatawaging propeta ng kataas-taasan, sapagkat mauuna ka sa Panginoon upang ihanda ang kanyang mga daraanan at ituro sa kanyang bayan ang landas ng kaligtasan, ang kapatawaran ng kanilang mga kasalanan. Sapagkat lubhang mahabagin ang ating Diyos, magbubukang liwayway sa atin ang araw ng kaligtasan. Upang magbigay liwanag sa mga nasa kadiliman at nasa ilalim ng kamatayan, at patnubayan tayo tungo sa daan ng kapayapaan. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Pinagpala ka ng makapangyarihang Diyos, Birheng Maria, nang higit sa lahat ng babae sa sangkalupaan. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, sa pagtanggap namin sa banal na pakikinabang, inihahayag namin ang pagkamatay at pagkabuhay ng anak mong banal. Kaming nakikiisa sa kanyang tiniis, ay marapatin mong makasalo sa kasiyahan at kaluwalhatian sa langit. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Salve Regina, Mater Misericordiae, Vita dulcedo, et spes nostra salve. A te clamamus, exules filii Eve, a te suspiramus, gementes et flentes, hinac lacrimarum valie. Advocata nostra, ilus tuus, misericordes oculus, ad nos converte. Et Iesum, benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium ostende. O clemens, O pia, O dulcis Virgo Maria. Ora pro nobis Santa Dei Genetrix, Ut dignificiamur prosinibus Christi. Oremus. Omnipotens semper Deus, qui gloriosae Virginis Matris Maria corpus et animam, ut inium Filii Tui habita confeci mereretur, Spiritus Sancto coprente preparasti, daut cuius comunemus senilitamur, eius pia intercessionis antibus malis et morte perpetua liberemur. Deus, qui corda fidelium Sancti Spiritus, illustratione ducuisti, da nobis iniendum spiritu recta sapere, et Deus consolatione gaudere, concede nobis quesumun omnipotens Deus,
Sancti Patris Nostri Agustini Devota, commemoratione gaudere, cuius patricinius salvarito exiliante confidimus, per Christum Dominum nostrum. Amen. Iosef, Fili David, noliti mere, aci pere Maria, congiugem tua, quod elimine anatum est, de Spiritu Sanctu est, parine et totem Filiu, et vocabis nomen eius Iesus. Ora pro nobis viari Iosef, Udini ficiamur prosinibus Christi. oremus. Santissime Genetrix Tuae consequesimus Domine meretus adiuvemur, ut quod possibilitas nostra non obtinet eius nobis intercessione donetur. Ecclesiae Tuae quesimus Domine presus placatus admite, ut destructibus adversitatibus et terroribus universis securativis serviat libertate. Omnipotens semper eterni Deus, salus eterna credentium exaudi nos pro familis Tuis infirmis, pro quibus misericordiae Tuae imploramus auxilium, ut reditas ibi sanitate gratiarum tibi in ecclesia Tua referendat actiones. Deus, qui transluvisti Patris nostrus per mare rubrum et transvixesti eius per aquam niniam laudem Tui, nominis de cantantes, te suppliciter derecamur ut in navi famulus Tuus reporsis adversitatibus portu semper optabili, cursuque tranquillio tueris per Christum Dominum nostrum. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Naialay ng banal na Eukaristiya, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Sa